Say. Hello mga siswang, tara samahan nyo kami ng Papa May. Abay ang Ate Dory bigla ang yakag mga siswang, kaya eto kami ng Papa May, sama talaga dito agad. Dito nga lang namin nalaman na birthday pala ng panganay ng Ate Dory. Kasama na nga po namin sila mga siswang, ayun nga po sila nasa likod kasama yung jowa niya. Napag-desisyon na dito na nga lang sa Greenwich mga siswang. Order na nga lang kami at pumunta na kami sa supermarket. Kasi nga nakikrib ang Ate Dory sa ice cream. Abay nagulat kami, kasama na rin si Kuya Manning, yung driver nga pala ng Ate Dory. Tawang-tawa nga ako dito mga siswang, ang gustong ice cream ni Kuya Manning yung medyo mahal. Pati flavor, di kami magkasundo. Ano, double Dutch? Double Dutch. Hindi yan. Wala. Okay na yan. Pala decision ka. Wala tayong lagay. O diba walang nagawa, si Ate Dory pa rin ang nasunod kasi siya rin naman ang magbabayad. Pinauna na nga namin sila Ate Dory, kami na nagbayad ng Papa May. Ito, pabalik na nga kami sa Greenwich. Saktong-sakto mga siswang, nandito na yung mga food. Dinner na nga namin to mga siswang. Thank you Ate Dory. Tara mga siswang, kain tayo. Thank you Lord sa blessings. Happy birthday din pala kay Vincent, ang panganay ng Ate Dory. Itong ang Kuya Manny, nagpakuha nga ng mga baso para dito sa ice cream. Natatakam na rin kasi ako mga siswang. Favorite ko rin kasi yung binili ng Ate Dory, Double Dutch. Sobrang tigas nga mga siswang, pero buti na lang talaga nakakain na kami. Nilantakan ko naman ng pizza. Hindi ako mahilig sa pizza mga siswang. Pero tinatry kong kumain yan kasi halos lahat ng pizza para sa akin naaalatan ako. Ayan nga pala si Vincent, ang panganay ng Ate Dory mga siswang, kasama din yung napakaganda niyang girlfriend. Spend siya ng time kasama ang Ate Dory sa mismong birthday niya. Tapos sinabit kami ni Ate Dory, o diba? Nakalibre tayo ng dinner mga siswang, may paghatid pa nga yan sa bahay. No diet na talaga mga siswang. Ito yung tira para sa aso ng Kuya Manny. Ito na, pagtripan ko rin ng Papa May mga siswang. Papa Mew! Papa Mew! Cheese ka ba? Kasi I want to melt with you. Parang ako lang kinilig. Meron pa ba? Ewan ko ba sa Papa yung mga siswang, parang hindi kinikilig sa akin. Pero pag tinatanong ko siya, sinasabi niya bakit ko ipapahalata na kinikilig ako. Hindi kasi halata sa mukha niya mga siswang, lalo na yung mga galawan niya. Pero ako konting kibot lang niya mga siswang, kilig na ako. Talaga namang in love si Maring Teres. Basta mga siswang, ganun din ba kayo? Nakakainis, diba? Ang hirap hulihin ang feelings ng Papa May. Hindi ko alam kung kinikilig ba o hindi. Napansin ko talaga ang Kuya Manny parang bumata ng 10 years. Umayat, tapos nagpakulay ng hair. Tapos pormadong binata. Nakapag-uwi din pala ako mga siswang, yung tirang chicken, hindi ko kasi naubos, pati ang Papa May. Uwi na nga rin nga kami nito mga siswang kasi wala na rin namang gagawin. Kailangan na rin kasi magpahinga ni Ate Dory, tapos yung dalawa uuwi pa yan ng Manila. I don't know kung ihahatid sila ni Kuya Manny pero feeling ko ihahatid nga. Kasi yung kanina sinundo yung dalawa na yan sa Manila. Loko-loko ko pa rin si Kuya Manny dyan. Sabi ko talagang napakabata niyang tignan. Dito lang kami nag-celebrate mga siswang sa SM Bacoor. Naglakad na nga rin kami papunta na doon sa parking. Lintik, napakalayo. Sobrang daming tao kasi daw kanina mga siswang nung pagpunta namin. Hanggang sa nakita na nga namin yung van ng Ate Dory, eto na, sumakay na nga ho kami. Ihahatid na nga kami ng Papa May doon mismo sa amin. Sa may panapaan na nga kami dumaan mga siswang kasi dito mas maluwag at hindi traffic. Para iikot na lang sila Kuya Manny pa sa pote, o diba mas madali. Wala pang ilang minuto mga siswang, nandito na nga kami. Thank you so much. Yo, thank you. Yan, yung ano, pero bahay namin tinabot. Thank you! Happy birthday! Abay, pagdating ko sa bahay, bumugad ng napaka-cute kong pamangkin na si Finn. Abay, tignan yung mga siswang may gatas pa sa labi, parang panis na ata. Tapos pag-akyat ko nga dito sa kwarto ko, grabe, may sumanulumong sa akin napakasupladong bata. Pero napakalambing, nagpapababa na yan mga siswang. Gusto niya kasi naglilibot-libot sa bahay namin, kaya papakawalan na natin yan. Napakabait niyan sa amin mga siswang, pero pag may ibang tao, Diyos ko po, lahat na lang gusto lapain. Opo, mga siswang pang bahay lang talaga si Renren. Pag sa labas talaga namang napaka-wild. Delikado siya minsan sa labas mga siswang, walang ginawa kundi maglaro ng maglaro. Tapos pag di niya bet yung mukha ng tao, talaga naman sasakmalin niya. Charis lang mga siswang. Pag nasa labas si Renren, wala siyang pakialam sa iba't ibang tao. Ang gusto lang niya maglaro ng maglaro, tumakbo ng tumakbo. Wala rin siyang pakialam sa mga sasakyan. Wala rin siyang pakialam sa ibang aso, pero pag tinahulan siya, tatahulan niya rin. Wala kang ginawa mga siswang kundi mga labid ng mga labid sa akin yung mga siswang. Nagpapababa na kasi yan. Nagpapalambing at nagpapakamot nga. Kunyari ako suplada ako. Then ito na nga mga siswang, kinabukasan na pagdesisyonan nga naming magsimba. Abay, nagyakag ang aking mga pamangkin. Siyempre, anong
dapat gawin. Pinagbigyan ko ng mga siswang. Ayan, kasama nga natin si Ate Kera, si Rit at si Kuya Kiel. Tuwa nga rin ang papa mo. Banding na rin daw namin to ng mga pamangkin ko. Ang mga siswang pagdating sa simbahan talaga namang inaantok na sila. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero ganyan din ako nung kabataan ko. Tanong sila ng tanong kung mag-uumpisa na ba. At nung nag-umpisa na, tanong sila ng tanong kung matatapos na. Nagsisermon pa dito si Father Temi. Alam niyo ba mga siswang, ka-joggers din namin yan si Father Temi. Sarap pakipagkwentuhan at manghingi ng advice pagdating sa mga pari. Ito nga mga siswang, nag-alay na nga rin po ako. Tuwang-tawa dyan ang papa mo kasi kitang-kita daw yung kulay ng dress ko mga siswang. Sabi ko lang magagawa, yan ang nahugot. Share tayo ng blessings mga siswang kay Lord. Thank you Lord sa lahat ng blessings everyday, lalo na sa aming health and wealth. Sa kumpletong pamilya at masayang pamilya. Sa masaya at masarap na relasyon namin ng papa mo. Sa magandang kalusugan ng mga parents namin. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan at nasusurvive namin. Thank you Lord. Abay maya nga mga siswang, eto yung dalawang magkapatid, pinaiyak pa naman si Ray. Tuwan-tuwa rin sa kalukuhan tong dalawang ini. Kaya nga pinaglayo-layo ko nga muna sila mga siswang. Dito ko muna namin ginitna namin si Ray. Hanggang matapos na rin ang misa. Aba, napansin ko mga siswang nung uwian na napakasigla lang nila. Nakakalimutan na rin pala na nagpaiyakan nga sila kanina. Lumapit na nga kami sa bandang unahan mga siswang kasi magbe-bless kami kay Father. Tapos si Father mahilig po yung makipag-picture-picture, makipag-selfie-selfie. Kaya ayan. Kung sa selfie namin dito mga siswang sa cellphone namin, meron din siyang selfie dun sa cellphone niya. Picture-picture na nga rin kami dito ng mga pamangkin ko. After nga yun mga siswang, eto lumabas na nga ako kami para magkumain-kain ng mga merienda. Nandito nga rin sila James at nandito rin nga yung kaibigan kong si Mare, si Trisha. Ulit-ulit na lang to mga siswang. Si James nga po ang dahilan kung bakit kami nagkakilala ng papa mo. Kasi nung baby pa yung bata na yan mga siswang, talaga namang umaten kami sa binya. Pinaglaro-laro nga muna namin sila dyan mga siswang. Para pag uwi sa bahay, gutom na gutom ulit tapos pahinga na. I'm sure maaga matutulog yung mga yan. Yung sinasabi ko sa inyong si James mga siswang, ayan yung panganay nga ni Mare. O diba mga siswang, imagine niyo mag 8 years na kasi kami ng papa mo din sa January. Ay ng kapatid niya si Tino, napaka-cute. Mga pamangkin ko ubod ng pasaway, nasira patuloy yung tali. Ito ang kanilang mami mga siswang, siya yung BFF ko since elementary. O diba mga siswang, isang dekada na. Iba talaga kapag mabuti kang tao, may mananatiling kaibigan. Thank you Lord.